guys. Today, another video with your chika host, Ali and Christopher. So, today, ngayong araw, February. March na pala. Ang bilis ng oras. March na pala. So ngayong March, welcome back po sa ating podcast. Yeah, podcast. So, itong podcast na to, may mga guest tayo, di ba? May mga guest tayo. Sino ba itong mga guest na to? Ito ay mga STEM student na nag-viral sa TikTok dahil sa kanilang pag-uusap about controversial topics. Controversial topics. About science din yun, di ba? Yeah. So, ang about science to, so this is our subject for today is general biology, no? So, about science yung pag-uusapan natin sa ating podcast. So, may mga guest tayo dito sa ating studio ngayon. Yeah. May mga guest tayong in-invite na STEM students nga na sinabi na Leona. Maririnig niyo po ang palakpakan nila. Okay. Woo! So, ayun po. So, manood po kayo dahil may matututunan kayo sa video. Marami. So, yan. Pasok po kayo. Pasok po. Yan, welcome po. Welcome talaga naman. So, today we are with our special guest. Okay, so they are STEM students na nag-viral. Wow. Dahil daw sa ito yung pinag-uusapan nilang mga controversial na topic about science. So, ngayon, habang kasama namin kayo, ano pitil nyo na sumikat kayo sa TikTok dahil lang nag-uusap kayo about sa mga controversial topics? Feeling po namin, artista na kami. Mama, nasa TV na ako. Panorin mo ako Artista na kami. So, bukod po sa pag-feeling na artista, ano pa po yung ano po, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, yan nararamdaman niyo. Ngayon, opo. Siyempre, natutuwa ako na nag-trail. Kasi feeling ko, sikat na ako. Sikat na nga po kayo. Attention na! Kasi ano lang, humble lang. Sorry na, ba't inaaway So, mo marami ko? po pala kayo dito ngayon, no? Marami po pala. Hindi pa namin na-expect na marami kayo. So, si Sir Luis. Yun. And I'm Marian. I'm Pat. I'm Shea. I'm Rafael. And we are... Sabi ko lang. Ay, sorry. So, they are from the First Uniting Christian School, yeah, and are they currently Grade 12. grade 12, so STEM students. grade 12 STEM students. So ngayon naman, pag-usapan natin yung nag-viral ng video. About saan ba yung pinag-uusapan niyo that time? Actually, madami daw pinag-uusapan natin. Nag-start yun sa planet, diba? Nagkaroon lang kami kung anong favorite planet namin. And then, yun na lang, saan na kami napunta. Hanggang saan nakadating kami sa evolution. Which is yung nag-viral na topic. Usually, pag ano yung mga pinag-uusapan yung magkakaibigan? Depende sa trip. Depende sa trip. Like, pag nag-bonding. Depende din sa araw. May araw kasi na matalino kami. May araw na ano. Actually, nung nag-uusap kami, nakatapos na din ang lesson namin sa Jelbay. Oo, sa So, may Hi, Sir general Pat. tayo kayo Yes. Shout na out, subject. Shout out sa advisor dyan. Hi, Sir Atlantismo. So, yun. So ngayon, may masishare ba kayong topic since nandito kayo sa Chikahan? Yes. With your ate Ali and And Kuya Chris. wow. May masishare ba kayo na bagong topic na pinag-uusapan niyo? ano ba yung ngayon? Parang medyo issue. Oh, what you feel? Sige, ito muna. Medyo ano yun parang may napaka-interest nito. Interesting. Oh, What is interesting. yun yung yung pinag-usapan natin yung last video na kasi hindi natin. Geo.
Yes, GMO. Yes, it's very controversial today. So, first things first, ano muna yung Yeah, sabihin bigyan ng namin natin sila ng introduction about GMO. But GMO is genetically modified organism. Yan. So sa GMO, ano ba yung GMO, guys? Ano ba guys? Ano ba? So, example ng Walang GMO, brain di ba? cells natin, Example, guys. di ba? So, bigay nga kayo ng kahit May mabibigay ba kayong example Yes, para sa mga yes. viewers natin? Mm. Isang example niya po is yung golden rice. So, yung golden rice, rich siya sa vitamin A. So, paano siya ginagawa? Yung gene ng daffodil, which is a flower, and yung isa is the soil bacterium. Pinagsama sila. Kaya siya nakabuo ng golden rice. Nakikinig sila sa teacher nila. Yeah, so, Meron pa po ba kayo ibang example sa other students? Wala na po. ayun! Anti-freeze na strawberry, which is, di ba po sa Baguio, may mga farm doon na strawberry, pero kaya niya mag-stand ng malamig na na sa nature. Doon po, kinukuha po yung genetic ng Arctic flounder. Arctic flounder fish na which is meron pong anti-freeze na protein. Tapos ituturok po dun sa strawberry, sa may DNA ng strawberry para makuha niyo para mapag-instant po siya sa malamig na nature. So, ng section namin. Yun, grabe. Kasama may first order pala tayong kasama dito. So, na-discuss na natin yung example. So, syempre kung meron tayong examples, yung mga examples na yun, may mga uses yun, di ba? Meron, di ba? Meron, uses. So, pwede ba kayo magbigay ng uses of genetic engineering? Yun. Uses. For example na lang sa cow is to produce more milk. Diba? Yes, yun. Sa vaccine naman po, is vaccine. Kaya po sa COVID-19. And then for plants naman po, to make plants resistant to disease, para hindi po sila madaling mag-decompose. Sila nagkakasila. Para hindi ka madaling mabulok. Ay, magkaiba pala yun. Pero magkakaklase po talaga yun. Yes! Meron pa ako. Meron pa. Sa animals naman, Makalimutan na tayo. Wait lang. To make livestock grow faster. Meron pa po Meron sila. pa daw. Yes. Okay. Sige, ano yun? To make Ano ba? Pero actually, madami po siya uses. Yun lang yung familiar sa amin na uses ng genetic engineering. So, tapos na tayo dun sa mga uses, di ba? So, meron kami dito, ilang question mo to? May tatlo tayong question Tatlong dito question. about GMO. So, we have here, firstly, sa genetically modified organisms, or tinatawag natin GMO. So, yung tanong na to is, pwede kayong mag-agree or pwede kayong mag-disagree. So, Personally, yes. ano bang tingin? Tingin nyo, it's ethical? Is GMO ethical? Kaya guys, do you agree or disagree? I disagree. Wonderful question. Well, for me, it's disagree. Kaya, For me, it's ethical. you agree? Yes. Why? So, For the others, wala mong neutral dito. neutral. Me. Ano neutral? Since nakapag-decide na kayo, for you, ethical ba or not ethical or neutral, do you think it is morally right to alter the genetic makeup of plants and animals? Magkakaiba kasi kami
So for me, it's no. No. How about the others? No din. For me, kasi ethical naman siya sa akin. Depends on the situations. Why so? Okay, so, Why so? pwede po natin nag-list. Bakit ka nag-discriminate? Kasi for me, parang to keep it natural pa. Para walang halong chemical. Yeah. Para it's the way as it is. Diba? It's the way as it is. So sa mga sabi niya, ethical, sabi niya, Para sa akin naman po, it's ethical. Kasi naman, for example, yung sinabi ko kanina, yung about sa group, ay sa livestock of animals. Yun, naggagamit po natin yung feeling ko para po mas, iba nagbibenta ko, kumari sa baboy. Ginagamitan ko siya ng ko para po mas, mabilis lang po, makikita yung baboy. Tapos para mas malaki yung kita natin. Kaysa naman sa, yung mga baboy lang na, like, normal lang na baboy, walang mga ginamitan mo. So, talaga siya, like, mababa yung kita. Mas mababa yung kita. Pwede na din malupi, gano'n. Sa neutral naman. Siguro kasi, meron siyang two sides. Meron siyang advantage and disadvantage. Ang example ng advantage siya is yung katulad ng sinabi na kanina. Plus, nakaka-help siya sa mga livestock na mag-grow faster, mas malaki sila, which is mas nakakatulong din para mas mabilis silang mabenta. At mas nakakatulong din yun sa mga nagbibenta kasi mas malaki yung kikitain nila. Pero, nasabi ko siyang neutral kasi meron din siyang disadvantages. Isa sa mga disadvantages niya siguro is siguro sa health, sa environment, at sa agriculture. Sa health kasi, pwede siyang mag-create ng, pwede siyang mag-trigger ng allergic reaction. Sa agriculture naman, like for example, yung chicken, pwede siyang mag-break ng bone dahil nagpo-produce siya or gusto natin siyang mag-produce ng round egg. So, pwede siyang maka-apekto doon sa mismong chicken. And next naman is, ano yung sinabi ko kanina isa? Health, environment, health, agriculture, and yung environment. Yung sa environment naman, nakaka-apekto siya sa environment. In a way na, like for example, dahil sa GMO, nagpo-produce tayo ng mga nagpo-produce tayo ng bagong organism na possible na yung natural na trait ng organism na yun is tuluyang mawala. Kasi if mas maganda yung naging outcome ng organism na yun, syempre yun yung susundan na naman. Parang naman to sa sa mga nag-agree na it is ethical. Actually, yes po. Pero, hindi naman sa pinapalitan nila yung creation of God. Pero, gumagawa lang sila or naghahanap sila ng ibang ways para magkaroon ng improvement. Kasi, habang tumatagal, as a human, kailangan din natin mag-adapt sa environment natin. Wait lang, babalik po namin sa inyo. Ikaw, sa tingin mo. Host po ako dito. No? Joke lang po, pero ano po. So, kasama na din po natin po. Host ko rin po siya. So, malit na kami. Malit na tayo. Ethical or unethical? So, kakampihan ko si Miss Maria na which is ethical. Bukod po dun sa sinabi niya na hindi naman daw sa pinapalitan, mga ganun-ganun. Sa i-improve, ganun. So, ayun, nag-a-adapt kasi. So, kailangan natin talaga mag-adapt. Which is ngayon, nag-a-update na yung Pilipinas. Let's say, yung buong mundo. Mas umiinit na. Mas lumalamig na. So, yung temperature, yung weather, hindi na minsan maintindihan. So, Paiba-iba. Oh yes, paiba-iba. So, kailangan din natin talaga mag-adapt. Which is through GMO, yung
pag-modify ng mga pag-modify ng genetics ng mga organism is ethical talaga. So, after naman yan, may isa pa tayong question. Siyempre, alam naman natin na nagkakaroon na ng GMO sa mga plants, animals. Pero sa tingin nyo, Yes. nakikita nyo ba na mangyari siya? Yes. It's possible. Ano parang sa Especially, nagkaroon na rin ng advancement in technology. Kaya it's possible. Yeah, which makes GMO more scary. Kasi, familiar kayo sa DALL-E, the shape. Yeah. Yung clowning, Yes. clowning yun. So, dahil mas advanced na yung technology ngayon, hindi na siya impossible na pati human makita. Very So, nag-start sa mga pagkaklone ng mga plants, animals. So, Possible. possible talaga na pati human is Isipin mo kung kaharap mo kung makapagawa. Kaya hindi talaga siya ethical. Nakakatamad siya actually, guys. hindi daw ethical. Hindi siya Why? ethical. Hindi daw ethical. Ethical. It's ethical. No, it's not. It's not daw kasi. It's not. Ano masasabi mo doon? For humans. For human. Kung ethical ba? Yes, kasi nasa side ko naman na yun. Yo. Kailangan ko sa ipaglaban. Dalaman na. Sa akin naman hindi. Kasi, katulad nga ng sabi nila kanina, dahil dun sa mga GMO na ginagamit for foods or animals or plants, nakikita naman natin na mas tumataas yung risk na for cancers and yung sa mga sakit-sakit. So, ang goal nun is for improvements or para mas mapaganda yung mga bagay-bagay. Pero mas madami pa rin siya bad effect. Kaya para sa akin hindi siya ethical. Saka lalo na for the religious people. Doon nga sa question, ang daming pwedeng mag-bring up doon. Kasi nga, parang binabago natin yung creation ni God. Na, di ba pag GMO kasi is parang, hindi na siya yung natural, hindi na siya yung original na siya. Binago na siya. So parang disrespect din yun kay God. Kasi yun yung ginawa niya, ba't natin iba? Hindi na tayo na-compare. Disrespect pala eh. Disrespect. Maglaban mo yan eh. Disrespect pala. Pero yun nga, nag-differ naman yan. Depende sa perspective and sa religious perspective. Purpose. So yun. It's a nice talk, right? Yes! Yes! Marami Thank you tayo. ba kayo guys? Yes, thank you for having us Marami. here. Sobrang dami natin natutunan. Ano ba ako? Unethical po ako. Paglalaban na siya. Hanggang dulo. You're really gonna fight for Unethical that. po. Ethical ba? Ethical ka? Unethical. Pinabawi ko na po. Bakit mo binabawi? Hindi lang ako nag-agree. Unethical lang ako for sa humans. Sa humans. Yes, sa humans. For humans. Okay. So yun Yan. guys. What a nice talk. Diba, hindi nyo akalain na may mga ganyan tayong makukuhang knowledge para sa ating Galing sa mga mga STEM students. So, baka magkaroon pa ito ng episode 2. Episode 2. Pag magkaroon pa ito ng episode 2, so manood na lang po. Ayaw na namin. Tigil na So, looking forward po kami sa pagbabalik na sa aming studio. Yes. Yes. Looking forward Magbalik po. po namin cloning na po. Yes. Okay, so, Kami po ay magbababay na. don't forget to like, And subscribe! comment. Okay na to! Okay na to. Bye.